sa ating pong ikatlot or awiting spiritual. Buksan po muli natin ang ating mga spiritual book sa page 300. He included me, page 300. He included me, sing. Before the world began, God loved me then. He chose me for His own, an heir, a throne. His rich eternal love wrote my name above. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast about the lost and I. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. Christ paid my debt one day, the only way. He died upon the tree to set me free. In pure and sovereign grace, Jesus took my place. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast about the lost and I. But God in wondrous grace came into my place. Thank God He included me. In time the Spirit sought and grace was wrought. He took the word of God, the mighty rod. He broke my stony heart and it failed in part. Thank God He included me. Yes, He included me from eternity. No room to boast about the lost and I. But God in wondrous grace came into my place. Thanks be to God, He included me. Amen. Ngayon pong hapon, sa puli po nating pakikinig at pag-aaral po ng salita ng ating Panginoong Kristo, ating tawagan ng ating mga ngaral, si Deacon Brother Rogie Blasco. Biyayang hapon po mga kapatid. Buksan po muli natin ating mga Biblia sa Proverbs chapter 16, verse 25. Kung sabi Proverbs chapter 16, verse 25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay the way that seems right
in salvation. Manalangin po tayo. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, mapangyarihan sa lahat. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang, aming Ama na nasa langit. Ngayon pong hapon muli, aming Diyos ay nawa po ay inyo kaming gabayan sa aming gagawing pag-aaral patungkol po sa salvation. Nawa po ay magbigay itong daan upang ang mga merong maling pagkakaunawa, pagkakaintindi patungkol sa inyong binigay sa aming kaligtasan, nawa ay matutunan nila ang tama, kung ano ang biblikal, kung ano ang sinasabi ng inyong mga salita patungkol sa usaping ito. Nawa Panginoon ay maging pagpapala ito sa mga kapatid at ganoon din sa mga nakikinig. Kayo po nawa Panginoon ang mataas sa aming ginagawang paglilingkod na ito, ang aming pagsamba sa inyo aming Diyos, sa Espiritu at katamahanan. Kayo po ang aming nawain mo pasalamatan, kayo po ang maitaas, Panginoon, kami po ay inyong gabayan. Bigyan niyo po kami ng sound mind at nawa po ay maging pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan lang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Nakakaupo na po. Mga kapatid, ito na po yung ating pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa the way that seems right unto a man. Ngayon naman po ay concerning salvation ang ating pag-uusapan, ang ating pag-aaralan. So, sinimulan po natin ito sa usapin o tungkol din sa prayer. At ayon sa salita ng Diyos, naging malinaw sa ating nakaraang mensahe na ang panalangin nararapat ay according to God's will. Sabi po yan doon sa 1 John 5:14. At ating ding napag-aralan ang patungkol sa kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa Bible, serve Him in sincerity and in truth, na mababasa natin sa Joshua chapter 24 verse 14. At na tunghayan din natin doon sa huling mensahe natin ay makakasamba lamang tayo sa Diyos sa tamang pamamaraan kung tayo ay nakaranas na ng kapanganakang muli. Dapat tayo ay born of the Spirit. Bakit? Kasi po ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Na mababasa po natin yan sa John chapter 4 verse 24. Itong mga katotohanan pong ito ay hindi natin mai-deny at atin po itong napatunayan sa mga nakaraan nating pag-aaral. At hindi din po natin may pagkakaila na may mga tao na merong maling pagkakaunawa patungkol sa doon sa dalawang bagay na nabanggit. They are willfully following man's way that seems right. They will deny the truth kahit yung binabahagi sa kanila. Mas gusto pa nila na gawin ang mga traditions of men. At kapag ibinahagi nga ang katotohanan, sasabihin pa nila sa atin ay pinanganak na ako sa ganitong paniniwala, aking mga lolo, lola, at ang aking mga magulang ay ganito na ang paniniwala at ito na ang aking kinagisnan. Kaya dito na lang ako, ito ang alam ko, kaya sa iyo na lang yan. Yan, sabi nila. Mas gusto nga nila ang mga doctrines of men at kapag ang itinuro mo ay ang mga tunay na doktrina ng Biblia, ang salita ng Diyos, sila ay natitisod. Sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa yung mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Sabi po yan dun sa 1 Peter chapter 2 verse 8. So yan lang po ang proof na sila ay hindi mga tunay na tagasunod ni Kristo, mga hindi tunay na mananampalataya.
akala lang nila sa kanila lamang palagay. Kasi nga, sabi sa ating teksto, there is a way that seems right unto a man. At mukha nga lamang, ang kanilang ginagawang mga panalangin at paglilingkod sa Diyos ay sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya kapag itinuro nga natin ang tunay na aral ng Biblia ay nire-reject nila. Sila ay mga rejector of truth. Yun ay mababasa natin dun sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, ang sabi doon, because they receive not the love of the truth. So, hindi nila nire-receive, kaya masasabi natin na sila ay rejector of truth. So, yung sa mga nakaraan natin pag-aaral, hindi naman natin sila kinokondemn. Ang ating, sa totoo lang, ang tayo ay concerned para sa kanila, para sa kanilang eternity, sa kanilang eternal destination. Kaya ating tinuturo at ibinabahagi ang mga katotohanan sa kanila. At bukod dyan, ay iniutos din ito ng ating Panginoong Hesus. Go ye therefore and teach all nations. Doon yun sa Matthew chapter 28, verse 19. At nakakalungkot man, hindi natin may pagkakaila na kabilang din sa mga suwail na mga taong iyon ay ang ilan sa ating mga kapamilya. Ang tanging paraan na lamang para mabuksan ang kanilang mga puso ay kahabagan sila ng Diyos. At tayo bilang mga tunay na mananampalataya, ang ating tungkulin ay patuloy na ibahagi ang katotohanan, ibahagi kung ano ang tamang pagsamba, ang tamang pananalangin, at paglilingkod sa Diyos. Patuloy din natin silang ipanalangin. Nawa ay kahabagan nga sila kung ang isa man sa kanila ay tupad din ng Panginoon. Tayo ay naniniwala na darating din yung appointed time ng kanilang salvation. Sa pagsisimula po natin ng ating mahalagang pag-aaral ay patungkol nga ito sa salvation. Baka may magsabi na salvation na naman, wala na bang ibang topic dyan? Alam ko ay ligtas na ako, kaya alam ko na yan. Meron din pwedeng magsabi na ilang beses ko nang napakinggan yan, mga preaching regarding salvation, kaya alam ko na yan. So alam mo na nga ba? Pwedeng sabihin niya ng mga nakakarinig ngayon, at totoo yan, makailang beses na tayong nakapakinig ng preaching regarding salvation. Pero possible na ang narinig mo ay yung seems right to a man na tinuro regarding salvation. Narinig natin in person na mayroong pastor na nagtuturo patungkol sa salvation habang tayo ay nakaupo sa kanilang pinagtitipunan bilang sympathizer o bilang visitor. Pagkatapos ay magkakaroon ng invitation to come forward. At may sinner's prayer pa. Sinasabi ang pastor, sabi niya ay sumunod ka sa akin, sa aking mga sasabihin. At after daw noon ay ligtas ka na daw yung taong nag-forward at nag-sinner's prayer. Nakarinig na rin tayo sa palengke ng isang street preacher na walang tigil sa pagsasalita dahil ibinabahagi daw niya ang patungkol sa kaligtasan. Habang hawak-hawak ang isang supot na dahan-dahang inalalapit sa iyo. Naranasan na rin natin na harangin tayo sa daan ng mga born again daw upang ibahagi ang patungkol sa salvation. Babanggitin na meron daw Mother God. Ang kulto, isang yun. Meron ang pumatok sa pintuan ng ating mga bahay na sinasabi na may ibabahagi lang daw sila tungkol sa Bible.
tungkol sa kaligtasan. Si Kristo daw ay maliit na Diyos at hindi naman daw sila naniniwala sa Holy Spirit bilang isa sa tatlong persona ng Diyos. Kung interesado ka daw, ay babalik daw sila sa susunod na linggo. Narinig na rin natin na may nagtuturo na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. At para maligtas daw, ay dapat maging kaanib ng kanilang iglesia. Meron namang mga yumuyukod at naglilingkod sa mga graven images. Mga graven images, madami. Mga deboto na dapat daw ay gumagawa ka ng mabuti, good works, para maligtas ka. At kung kulang man ang nagawa mo at ikaw ay namatay na, mapapapunta ka daw doon sa isang lugar kung saan pwede kang ipanalangin ng mga kapamilya mo o mga kapanalig mo na buhay pa para mapapunta ka na tuluyan sa langit. Dito naman sa atin, sa tunay na iglesia ng Panginoon, dito sa Sovereign Grace, ay ganoon din naman, nakakarinig din tayo ng mga maling katuruan ng salvation. Sovereign Gracer daw sila. At ilang beses na nating napakinggan ang patungkol sa aral o doktrina na kanilang tinuturo. Meron diyang mga nagtuturo na kahit anong gospel daw ang marinig ay maliligtas din. Ayon yun din sa mga Sovereign Gracer daw. At dito naman sa San Pablo, sa atin, ay napakapalad natin dahil ito ang isa sa mga nagre-remind at nagpapaalala sa atin kung ano ba talaga ang tamang katuruan patungkol sa salvation. By God's grace and mercy. At atin niyang patutunayan mamaya. Sa aking mga examples o mga halimbawa na nabanggit ay hindi natin maipagkakaila na meron itong pagkakaiba-iba. So, totoo talaga yung sinasabi sa teksto na there is a way that seems right unto a man. Meron silang iba't ibang kanya-kanyang way. According to man, there's a way to get saved. There are many ways, sabi nila. Meron din namang nagsasabi na pare-pareho lang naman daw yan at pipili ka na lang kung saan ka daw pupwesto. May magsasabi din naman na hindi yan pare-pareho. Kami ang tama, kapag may nagsabing silang tama, ay dapat ba nating paniwalaan agad? So ano sabi ng Biblia? Dapat yan ay ating suriin. Test every spirit, sabi yun sa 1 John, basahin po natin yun. Kung dapat ba natin paniwalaan kaagad ang mga turo. 1 John chapter 4 verse 1. Dapat ba natin paniwalaan ang turo nila kaagad? Dahil magandang pakinggan? Parang madaling gawin? May magagawa ka ba talaga yun? Basahin natin sa 1 John chapter 4 verse 1. Ang sabi dyan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Dapat ay ating suriin muna kung sila nga ba ang tama. Pero pag sinusuri mo naman sila, gamit ang salita ng Diyos, ay hindi naman naaayon sa Biblia ang turo patungkol sa salvation. Talagang masasabi mo na it seems right, mukhang tama lang, almost right, pero wala sa truth, almost lang. So ngayon mga kapatid, sa puntong ito ay ating pag-aaralan at ibabahagi kung ano naman ang ating paniniwala patungkol sa salvation. At sa mga tagapakinig, nawa ay maging pagpapala sa inyo ang ating gagawing mahalagang pag-aaral ngayong hapon. At willing tayong magpasuri sa kanila, kung gusto rin nila.
Subukan nila kung mali nga ba tayo at kung sila nga ba ang tama. Siyempre, papatunayan naman natin na tayo ang nasa truth, tayo ang nasa katotohanan sa pamamagitan ng ating gagawing pag-aaral ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa mga kapatid naman na narito ay sana ay maging pagpapala nga sa inyo ito. At baka iba pa rin pala ang pagkakaunawa. Ganun din sa mga nakikinig. At kahit paulit-ulit itong topic na ito, sana ay maging delight pa rin ito sa bawat isa. Sa ating mga kapatid. Dahil sabi nga natin, yan ay isa sa mga blessed man's delight. Yung paulit-ulit na pag-aaral, pagbubulay-bulay sa mga katotohanan. So, paano nga ba naliligtas ang isang taong makasalanan? Sa papaanong paraan malalaman ng isang tao ang patungkol sa kaligtasan at ano ang sabi ng Bible patungkol dyan sa dalawang yan? Buksan natin ating mga Bible sa Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Kung sabi, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Sa Tagalog, ang sabi ko dyan ay, "Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas." Yun pala, ang ebanghelyo. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, tunay sa Hudyo, at gayon din sa Griego. So, sa pamamagitan pala ng gospel, tayo ay magkakaroon ng kaalaman o knowledge patungkol dyan sa salvation. Pero hindi lahat ng gospel, mga kapatid, ay yung gospel of Jesus Christ. Kaya dito sa ating puntong ito, first point ay gusto kong pag-aralan yung patungkol sa another Jesus and his perverted gospel. Yan po. Gospel means good news. Mabuting balita. Dahil nga sa pamamagitan ng mabuting balita na ito ay makakaalam ang isang taong makasalanan patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, patungkol sa salvation o kaligtasan. At isinulat ni Apostol Pablo kung ano nga ba ang gospel, yung sa madaling salita o in a nutshell, kumbaga. Doon natin yung mababasa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Atin pong tingnan yun. At malalaman po natin kung bakit natin ito tinawag na in a nutshell. Kasi yan ang kanilang ginagamit. Ito po, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain." 3. "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, 4. And that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, at siya inilibing, siya muling binuhay, may 3 araw, ayon sa mga kasulatan. Kung matatandaan nyo kanina, mga kapatid, yung mga ibinigay natin na example, kanina tungkol doon sa mga naririnig natin na
nagtuturo regarding salvation. Yung pastor na nagpapatanggap, yung street preacher, yung nag-aabot ng supot ng street preacher, yung mga nangaharang sa daan, yung mga pumupunta sa bahay-bahay. Yung mga example natin kanina, pati na rin yung si Kristo daw ay hindi Diyos. Yan, lahat sila ay kapag tinanong natin kung ano nga ba ang gospel, they will also give you the same gospel in a nutshell. Ano ito sasabihin nila? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nilibing, nabuhay namang muli. So, naniniwala sila na iisa lang daw ang gospel. Pare-pareho daw naman iyon. Recently ay yan nga ang naging mainit na topic sa mga sovereign racer dito sa atin, Pilipinas. Kung yung natatandaan, kung aware po tayo dyan. Sabi nila ay iisa lang naman daw yung gospel ng Armenian at yung gospel natin. Yun pang mga nagsasabing kagaya nga daw natin na sovereign racer ang nagsasabi ng ganyan. So, medyo nakaka-disappoint na marinig yung ganyan. Pero alam mo mga kapatid, yun ay naging pamamaraan ng Diyos para malaman natin, ma-reveal sa atin kung sino nga ba talaga sila. Anyway, going back po dito sa ating topic. Mapapansin nga natin ang pagkakapare-pareho ng kanilang stand o paniniwala regarding sa gospel. Dahil lahat nga sila ay naniniwala na walang pagkakaiba-iba ng gospel. Sinong sila? Yung mga examples natin kanina. At yung nabanggit natin ng mga nakikisovereign racer daw. So, tama ba yun? Baka yan ay there is a way that seemeth right unto a man. So, babalikan natin yan mamaya kung tama nga ba o pare-pareho yung gospel. Titingnan natin kung ano ang sinasabi ng scriptures patungkol dyan. Tingnan mo natin ang isa pang common na verse. Tingnan din natin itong ginagamit din nila palagi na verse. Romans chapter 10 verse 9. Ito pa, ang isang ginagamit nilang verse patungkol sa salvation. Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 9. Ito po ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa Tagalog, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. So, yan yung kanila ding ginagamit. Nasa Bible. Ano? So, share ko lang po sa inyo mga kapatid yung example ko na nakita dyan. Yung sa gumagamit ng gospel in a nutshell at Romans chapter 10 verse 9. Yung confess with thy mouth. So ayon sa pastor na ito ay madali lang maligtas. Kasi sabi niya ay salvation made easy. Yun ang kanyang topic noon. Yun din yung kanya itinuturo. So, pansinin natin mga kapatid yung words na madali lang maligtas. Madali meaning may ginawa o may gagawin ka. Madali lang. Tapos, ligtas ka na. Yan ang sabi niya. Salvation made easy. Made easy meaning ay doable ng isang tao. Kaya mong gawin. Kasi made easy. Ibig sabihin, kayang gawin. So, ituloy natin yung sinabi pa niya. Salvation made easy, A, B, C, D. Sabi niya ang A, admit you're a sinner. Letter B, believe on the Lord Jesus Christ.
Letter C, ito na yun, Romans chapter 10 verse 9, ang verse niya dito. Letter C, confess with your mouth the Lord Jesus. At ang letter D niya ay decide now. Tapos sinundan niya ng tanong na, what is your decision? Do you want to accept Jesus and be saved? Tapos sinundan niya ng sinner's prayer. Sabi niya, read this prayer from your heart. Lord Jesus, I am a sinner. I admit I cannot save myself, and apart from you, I will surely perish. Inadmit naman na walang magagawa. Pero sabi, decide now. Ano ka talaga? Wala kang magagawa o may magagawa ka? Medyo magulo kanyang paliwanag dyan. Kung ating i-analyze. Kasi I admit I cannot save myself. Tapos sinabi niya dun sa nauna niyang statement, I made easy, doable. At sabi dun sa letter D, decide now. So ano ba talaga? So ito, itinuloy natin yung kanyang sinner's prayer. Dito makikita natin yung gospel in a nutshell. Tuloy ang basa ng kanyang sinner's prayer. Forgive me for all the sins that I have committed since I was young. Up to this day, I believe that you died, rose again, ascended in heaven, and will surely return. Yun yung gospel in a nutshell. Tapos, katapos-tapusan ng prayer, I accept you in my heart as Lord and my personal Savior. Yun. Nung nag-accept na yung tao, yung nag-forward, tumanggap na, kasi tinatanggap ng pastor. Salvation made easy daw. A, B, C, D. A, B, C, D lang daw. So bakit natin nasabing pinatanggap? Di ba sabi nga ng pastor, doable. At saka tinanong niya, what is your decision? So, yung tao nag-decide. So yung pastor din ang nagsabi na sundan siya sa panalangin. At yung pastor din na yun ang nagsabi na ligtas ka na. Kung sino yung pastor na yun, ay natin tinutukoy, ay hindi ko napapangalanan. Pero alam ko sikat yun eh. Anyway, mga kapatid, napaka-common na sa ibang mga simbahan yung ganung practice. Sa mga maling simbahan, nagpapa-forward at sinner's prayer. So, ang point lang natin dito sa ating naging example ay yung paggamit nga ng confess with thy mouth in Romans chapter 10 verse 9, pati yung paggamit ng gospel na sinasabi nilang pare-pareho lang. Hindi naman, pagka yung napakinggan, same din. Same din sa Katoliko, yung kinakanta pa, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa takdang panahon. Yun yung gospel, in a nutshell. Tulad dito sa born again daw na ito, na pastor. Yun din yung kanyang ginagamit na gospel. So, ano nga bang iba doon? Pare-pareho, I believe that you died, rose again, ascended in heaven, and will surely return. So may tanong ulit tayo mga kapatid, yun bang tinanggap nila na Jesus? Ay yun ba yung Jesus ng Biblia? Kasi nga, ito ay ang ating point na ito ay yung another Jesus and his perverted gospel. So bakit may iba pa bang Jesus? Hindi ba yun yung tinanggap nila na Jesus ay yun din yung Jesus na kilala natin? So ngayon mga kapatid, sa puntong ito ay ating ang babalikan yung unang tanong kanina na kung pare-pareho nga lang ba yung gospel. At idagdag na rin natin ngayon yung katanungan na isa pa, kung iisa lang ba yung Jesus. Yung kilala nila ay kung kagaya ba ng Jesus na ating pinananalanginan, ating sinasamba, kung same lang ba ang ating pinaglilingkuran na Jesus.
Pansinin natin mga kapatid, yung Jesus nila, sila ang kumikilala. Meaning ay sila ang naghahanap. Compare sa Jesus natin na siyang humahanap sa atin. At siya ang nagpapakilala sa atin. Hindi tayo ang nagpapakilala sa Kanya. Kasi paano natin nasabi yun? Sa kanila, sila ang tatanggap kay Jesus. Hindi ba parang ang ibig sabihin ni sila ang nagpakilala kay Jesus. Kabaligtaran sa atin, hindi tayo interesado, wala tayong wala tayong desire dyan noon. Pero tayo nagulat na lang at nandito tayo ngayon. Meaning noon ay si Jesus ang humanap sa atin. Doon naman sa question na mag-focus po muna tayo dito sa question patungkol sa gospel. Kasi nga sabi nila ay isa lang naman daw yung gospel. So, anong sabi ng scripture tungkol dyan? Isa nga lang ba? Basahin po natin sa Galatians chapter 1 verse 6. Galatians chapter 1 verse 6. Po sabi, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So meron palang another gospel, sabi ng Bible. Mali pala yung sinasabi nila na pare-pareho lang daw ang gospel. Kung kanino, kung maniniwala sa sinasabi nila o sa sinasabi ng Biblia. Tutuloyin natin ang basa sa verse 7. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Sa Tagalog na ito, hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo nagsisiligalig at nangangiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Sabi sa verse 7, hindi naman daw yung ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo nagsisiligalig na yung gusto pasamain. Meaning ay yung truth ay hinaluan ng lies. So ano ba talaga? Sabi sa verse 6 ay another gospel. Tapos sabi sa verse 7, hindi naman daw iba. So paano nangyayari na nagiging iba ang ebanghelyo? Di ba? Pansinin natin, yung ebanghelyo na, yung gospel na nabanggit natin, gospel in a nutshell, pare-pareho lang. So, paano naging iba? Nagkakaroon nga ng perversion of gospel. Doon na papasok yung another Jesus. Yan. Kasi yung gospel na tinuturo nila ay itatambal nila sa ibang Jesus Christ. Ayun yun, na-pervert. Kaya nga may sinabing another Jesus. At mamaya titingnan natin yun. Yung gospel na nasa Bible ay itatambal nila sa isang Kristo na hindi biblical. Yung Kristo na maliit lang daw, yung Kristo na hindi Diyos, yung Kristo na mahal daw lahat ng tao, yun. Kaya na-pervert yung gospel. Nagkakaroon ng ibang Kristo. Yung tinutukoy daw ng gospel ay yung Kristong yun. So, doon na pervert. Nagpapakilala ang mga ngaral at pastor ng ibang Jesus. Yung Jesus na kumakatok sa puso, yung Jesus na kailangan mong tanggapin. Yun, yung Jesus na mahal daw lahat ng tao, yung Jesus na namatay daw para sa lahat ng tao. Yun. Same ang gospel, tinutukoy, pero another Jesus ang ipinakikilala. Pero anong sabi sa atin, dito sa, ano sabi ng Biblia patungkol dyan? Ang tunay na salvation ay by grace. Tayo naligtas lamang sa biyaya ng Diyos
walang halong gawa ng tao. Kasi yung Jesus nila ay kailangan iyong papasukin sa iyong puso. Di meaning meron kang gawa. Pero sabi ng Biblia, ang kaligtasan daw ay by grace, biyaya. Wala tayong maipagmamalaki daw, sabi ng Bible. Wala tayong maipagyayabang. Yan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 2. Ang ating babasahin yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Paano ba naliligtas? Sinong Jesus? O paano? Sa paano pamamaraan ang salvation na paano nakukuha ng tao? Pinapapasok ba si Kristo sa puso? Tinatanggap ba siya? Gumagawa ba ng mabuti? Hindi po. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by grace ye are saved through faith. For by grace ye are saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. 9. Not of works, lest any man should boast. Yun daw. Hindi natin nabasa dito na kabaligtaran sa kanilang pinopromote na may kailangan kang gawin. Sabi kasi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So balikan natin yung tanong na may iba pa bang Jesus? Anong kasagutan ng Bible? O may iba pa bang Jesus, yung another Jesus? Saan natin yun mababasa? Yung another Jesus na yan. Doon po yan sa chapter 24 ng Matthew. Matthew chapter 24. May nabanggit po doon. Doon po nabanggit yung patungkol dyan sa mga false Christ. Saan po dito? Matthew chapter 24. Simulan po natin sa 23. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Huwag nga daw kagad tayong maniwala sa mga magtuturo. Kaya nga, sabi natin ay test every spirit, sabi niyo sa 1 John chapter 4 verse 1. So tuloy natin ang basa. 24. For there shall arise false Christs and false prophets, sapagkat magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. So pansinin natin yung word na Christ with S. Plural form yung with S. Sa Tagalog naman, mga bulaang Kristo. So ibig sabihin, maraming Jesus ang kinikilala ng mga tao. Yun po yung kasagutan. Kung may iba bang Kristo, yung bang Kristo nila ay hindi kagaya sa atin, hindi po. Kasi nga sabi dyan, for there shall arise false Christ, mga bulaang Kristo. Kaya may kanya-kanya silang version ng Jesus Christ. So nasagot na natin yung tanong kung may iba bang Jesus Christ, at malinaw din naman na meron. Bulaan nga lang. So kapag ang Jesus Christ na kilala mo ay yung bulaan, ay delikado ka. Mahirap na yan ang kilala mo. Baka kilala mo pala yung bulaang Kristo dahil sa turo ng bulaang pastor, ay delikado ka. Hindi totoo ang salvation mo. So, magbigay na rin tayo ng example ng mga another Jesus. So, mayroong Jesus Christ na ang birthday ay yung December 25. So, saan sa Bible yan na ang birthday ni Jesus ay December 25? Na sineselebrate nila. Saan sa Bible yun na dapat mag-celebrate ng kapanganakan ni Jesus Christ? So, biblical ba yan?
Hindi, another Jesus yan. Yung Jesus na namatay daw para sa lahat ng tao. Saan sa Bible yan? Kung namatay para sa lahat ng tao, si Jesus Christ, bakit merong separation of sheep and goats? Bakit may mga taong pupunta ng impyerno? Hindi tinubos na pala lahat ni Jesus Christ. Hindi, ibig sabihin, another Jesus din yan. Yung Jesus na kumakatok daw sa puso, yung mga nabanggit din natin po kanina, saan sa Bible yun na may kumakatok si Jesus sa puso? Wala tayong mababasa na ganoon sa Bible. Na kumakatok si Jesus Christ sa puso ng tao. Ang mababasa natin ay binubuksan ang puso. So yung sinasabi nila na Jesus daw na kumakatok sa puso ng tao ay another Jesus din yan. Tapos ito ang mas matindi ngayon. Yung Jesus daw na gender fluid at yung Jesus daw na transgender. Makakakilabot Hindi natin ma-imagine na magkakaroon din pala ng ganung version ng Jesus Christ. Makakakilabot. Jesus na gender fluid daw at yung iba naman, Jesus na transgender daw. In addition pa yun dun sa isa pang Jesus Christ nila na tanggap daw ang kanilang lifestyle, which is abomination yun to God. Natin na rin napag-aralan mga nakaraang linggo. Sabi yun sa Bible, abomination yun. Yun ay sa Amerika. Yung mga ganyang Jesus Christ na rin doon na kilala ang kanilang Jesus Christ. So, yun ay another Jesus din. So, lahat ng nabanggit na example at lahat ng mga taong naniniwala sa kanilang version ng false Jesus Christ ay naniniwala sila na meron silang salvation. Kahit yung mga naniniwala doon sa gender fluid, kasi daw spirit na daw si Christ. Wala na daw gender yun. Talagang So ano pa ang mga another Jesus na lalabas sa mga darating pang panahon? Ano kaya? Ano kaya ang ating i-expect? So, expect for the worst to come dito sa mundo ito. Nabanggit dyan ni Paul kay Timothy dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang atin pong babasahin doon na i-expect na natin na hindi sa pabuti. Hindi din natin alam kung ano pang mga Jesus Christ ang lalabas. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Verse 1, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, for traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God." 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Kaya naman pala ngayon ay meron ng ganung klase ng Jesus Christ. Homosexual na Jesus Christ. Mga kapatid, ay sana naging malinaw sa atin yung kung paano nga na-pervert ang gospel. Yun nga isa kadahilanan na ang mga bulaang mangangaral at pastor ay nagpapakilala ng mga bulaang Kristo o another Jesus. Yung Kristo na ipinapakilala ng mga apostol, yung Kristo na tinuturo nila ay magkaiba. Ang tinuturo na Kristo ng mga apostol ay yung biblical Jesus. Kaya naman ang gospel
ay na-pervert dahil yung Kristo na namatay, yung Kristo na inilibing at nabuhay at babalik daw, ay yung version ng Kristo na kanilang pinaniniwalaan. So, doon, na-pervert ang gospel. Same ang gospel in a nutshell, pare-pareho. Ang naging pagkakaiba ay yung Jesus Christ. Kaya yung gospel nila nagiging another gospel. Sabi sa Galatians nga chapter 1 verse 7 and 8, yung which is not another. Di ba, tanong natin, sabi dun sa verse 6 ay another gospel. Pagdating dun sa verse 7, nasabi which is not another. Tapos, but there be some that trouble you, that would pervert the gospel of Christ. Kasi nga, kung papasilin nyo, ang gospel ay the gospel of Christ. Kaya kung ang Christ na ipapakilala ay kaiba, o another Jesus Christ, yun, mape-pervert. At ang sabi pa sa verse 8, tuloy na nabasa, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Accursed daw. Sinabi sa verse 8, meron talagang magtuturo ng another Jesus. So, another Jesus plus another gospel equals wrong salvation. Bulaang Jesus plus yun nga, perverted gospel equals false salvation. So alam nyo mga kapatid, dito sa lupa ay madaming tragedy na pwedeng mangyari sa isang tao. O madaming trahedya tayo na mawi-witness. Example dyan ay yung Marawi Siege, yung Sub 44, yan. Mga example yan ng tragedy. Ano pa, yung Ozone Disco Fire, yan. Yung mga tragedy na masasabi natin. So, anong point? At nabanggit natin ngayon yung mga tragedy na yan. Yung relevance ng mga yan sa ating pinag-aaralan ngayon. Alam nyo mga kapatid at mga tagapakinig, walang sinabi ang mga tragedy na yan kumpara sa tragedy ng false hope of salvation. Yung akala mo, ligtas ka, yung akala mo, tama yung pamamaraan mo ng panalangin, tama yung pamamaraan mo ng paglilingkod sa Diyos, tama yung Jesus Christ na kilala mo, tama yung gospel na pinaniniwalaan mo, talagang sincere ka at tapat ka, at kay buong puso naniniwala na ikaw ay ligtas. Tapos sa huli, tsaka lang malalaman na lahat pala ng iyon ay akala mo lang. Lahat pala ng iyon ay just a way that seemeth right unto a man. But the end thereof are the ways of death. Yan sabi sa ating text. At yan ang real tragedy na maaari mong maranasan. Yung sasabihin sa iyo ng Panginoon ay hindi kanya nakikilala. Basahin natin yan sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Kung akala mo ay naglilingkod ka, yung buong katapatan, yung Jesus Christ mo ay yung Jesus Christ ng Bible, hindi pala, yun pala ay another Jesus. So, anong sasabihin sa iyo ng Panginoon Jesus? Sabi po dyan, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Kung sabi, 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. 23. Ito na yung tragedy
na iyong mararanasan. Pinakamatinding trahedya. 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kung sa mga oras na ito ay ginamit ng Panginoon ang maikling mensaheng ito para ikaw ay bigyan ng kaliwanagan patungkol sa iyong kaligtasan, patungkol sa salvation, ay sana ay naging pagpapala ito sa iyo. Sana ay magkaroon ka ng realization kung tama ba yung salvation, kung tama ba yung gospel na iyong pinaniniwalaan, yung Jesus Christ mo ay Jesus Christ ng Bible. Mapalad ang bawat tao na binibigyan ng kaunawaan ng Panginoon sa mga katotohanan ito. Mapalad ang mga taong may tamang kaalaman ng kaligtasan. Dahil nga sabi natin, may mga taong talagang magpapatunay at magsasabi sa iyo harapan na ide-deny ang mga truth na yan. Sasabihin ay sila ang tama. Kaya mapalad po ang mga taong mabubuksan tungkol sa katuruang ito. At lubos pa nating maunawaan yung gospel, yung tamang Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating mga pinaniniwalaang doktrina. Kasi nga sabi nila, ang Kristo nila ay, ang sabi nila, may kaya kang gawin. Yung Kristo nila ay may kayang gawin para sa Kristo nila. Eh di ba, another Jesus nga yun. Ang turo naman natin dyan, tayo ay walang kakayahan. Ang tawag natin doon ay man's total depravity. Tapos ang Kristo nila ay namatay daw para sa lahat ng tao. Samantalang ang Kristo ng Biblia, ating pinaniniwalaan, ay namatay lamang para sa mga tupa at hindi para sa mga kambing. Ang tawag natin dun ay particular redemption. Yun ang ating mga doktrina. Yung mga doktrinang yun, ang tawag dyan ay doctrines of grace. So, ang makakapagpaliwanag sa atin ng tamang pagkakakilala kung sino ba ang Kristo ng Biblia at yung tamang pagkaka-interpret sa gospel, hindi magiging another gospel yun, kasi tamang Kristo, yung namatay, ay yung namatay sa krus, inilibing at nabuhay, yun yung Kristo ng Biblia. Yun yung Christ ng tunay na gospel ni Jesus Christ. So, makikilala natin ang tunay na Kristo sa pamamagitan ng doctrines of grace. Kasi may nagsasabi na wala daw kinalalaman ang doctrines of grace. Kumbaga kahit hindi ka daw maniwala doon, ay basta naniwala ka sa gospel, ikinonfess mo ng bibig mo si Jesus Christ, ligtas ka na. Pero dito sa ginawa nating maiksing pag-aaral na ito, pinatunayan natin na kapag mali ang pagkakapaliwanag kung sino ba ang Kristo ng Biblia, mali ang magiging salvation mo, hindi tunay. So again, sabi natin, sa pamamagitan ng doctrines of grace, doon inireveal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita kung ano yung tamang pagkakakilala sa kay Jesus Christ para ang ating paglalaanan ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod, ay yung hindi another Jesus. At yung gospel ay magkakaroon ng tamang pagkakaunawa, hindi siya magiging another gospel sa pamamagitan niya ng doctrines of grace, mga kapatid. So, relevant po na ating malaman
ating mapag-aralan kahit papaulit-ulit yung doctrines of grace na yan. Naniniwala tayo na may power yung gospel sa salvation. Pero pinatunayan nga natin kanina, kapag mali yung Jesus na ipinakilala, magiging perverted gospel na rin yan. At yung sa tulong ng doctrines of grace, yan ay provision ng Diyos. Hindi niya yan inilihim. Nireveal din yan. Kasi ang Panginoong Jesus mismo ang nagtuturo niyan. Ang ating pag-aaralan yan. Siya mismo ang nagsabi na siya'y namatay para sa mga tupa. Pero sila, idinidinay nila, ang gusto nila para sa lahat. To make it short, mga kapatid, ay yun nga, Jesus Christ, the gospel, at ang doctrines of grace ay relevant para makilala natin o maipakilala sa atin kung sino ang tunay na Kristo. Hindi yung sa sarili lamang natin na palagay, hindi yung that seems right, hindi yung pipili ka lamang ng gusto mo kung ano yung madali para sa iyo. Mas madali yung ang Kristo ko ay mahal ako kahit ganito ako, kahit ako ay gender fluid. Kaya naman ay gusto ko ang Kristo ko ay nakikita ko, meron siyang rebulto. Madali yun para sa atin. Pero yung way na yun, sabi nga sa ating text ko, there is a way that seemeth right unto a man. So again mga kapatid, ay sa susunod na linggo kung lolobin ng Panginoon, ang susunod natin na isi-series at pag-aaralan ay ang Doctrines of Grace. Again, baka sabihin nyo ay paulit-ulit na naman. May narinig na kaming mas magaling pa magpaliwanag dyan. Pero mga kapatid, ating tandaan, kahit pa paulit-ulit nating naririnig, sabi nga natin sa pinag-aralan natin, yan ay delight dapat yan, isang blessed nun. Paulit-ulit na pinagbubulay-bulayan, ang mga turo, tamang turo ng Biblia. So ito, dito na nagtatapos yung ating series ng The Way That Seemeth Right. So, recap natin dyan, prayer, at yung paglilingkod, service, at itong panghuli po ay ang salvation. So, nawa ay naging pagpapala sa bawat nakinig ang maigsing mensaheng ito. May God bless the message in our heart. Tayo po ay lang. Aming Diyos na banal, tataas-taasan sa lahat. Maraming salamat sa iyong mensahe ngayong hapon. Narinig man po namin ito ng paulit-ulit ang patungkol sa turo ng salvation ay nawa ay hindi kami magsawa at magsilbi itong paalala lagi sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay nasa tamang iglesia, kami ay nasa tamang pagkakaunawa ng patungkol sa kaligtasan. Maraming salamat at pinakilala po ninyo sa amin ang inyong anak at hindi ang mga another Jesus. Kung noon po ay kami ay nasa maling iglesia, maraming salamat Panginoon at kami ay inyong dinala dito. Maraming salamat sa inyong pagkahirang sa amin buhat pa ng masimula. Napakapalad po talaga ng Panginoon. Tulad po na kaibuti ninyo sa amin. Maraming po salamat. Ang Diyos naman po ay sa pamamagitan ng mensahe ito ay naging pagpapala sa mga kapatiran, sa mga nakikinig. Nawa Panginoon ay kayo ang maitaas, kayo po ang magpasalamatan, kayo ang mabigyan ng papuri, Panginoon. Maraming po salamat. At sa pansamantala pong paghihiwa-hiwalay ng mga kapatid ay ingatan niyo po kami muli, Panginoon, at gusto niyo po nawa kami at gamitin upang kayo ay aming mapaglingkuran, Panginoon, sa bawat araw na darating pa kung ito ay inyong loloobin at ito ay inyong kalooban, Panginoon. Marami pong salamat.
Sa pangalan lang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas, ng aming puri, langit, sa salamat. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son,